تعريف الاقتصاد الإسلامي. وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي علم يعني بدراسة النشاط الاقتصادي الاستهلاكي والإنتاج والتوزيع والتبادل وما وما ينجم عن هذا النشاط من ظواهر من ظواهر وما ينجم عن هذا النشاط من ظواهر وعلاقات في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام الذي يتمثل بمجموعة الأحكام ومنظومة القيم الشرعية التي تسعى إلى توجيه سلوك الإنسان وتشاطئ اقتصاد الوجهة المرضية إذ تبين ما ينبغي فعله فتأمر به وترغب فيه وما لا ينبغي فتنهى عنه وتنفر منه وبالجملة تبين ما هو حلال فتبيحه وما هو حرام فتمنعه وتصد الناس عنه. Jazakillahi khairan wa barakallahu fik Sister Wardah. Bismillah. So, ang binasa po ni Sister Wardah ay ta'riful iktisadil islami. Ang ta'rif ng iktisad al-islami wa ala dawi ma taqaddama yumkinuna an naqul innal iktisad al-islami ilm yani bidirasatin nashati al-iktisadi وهي الاستهلاك والإنتاج والتوزيع والتبادل. Okay. Ang Islamic economics po ay isang agham na nakatuon sa pag-aaral ng lahat ng gawain at proseso ng ekonomiya, gaya ng pagkonsumo, al-istihlak, production, al-intaj, pamamahagi at tawzi' at palitan, tabadul, kasama ang mga epekto at ugnayan mabubuo mula rito. Ano yon? Ang Islamic economics po, ang ta'rif, ang definition ng Islamic economics, ito na, papasok na tayo, mashallah, 3 linggo bago tayo pumasok sa ta'rif ng Islamic economics, yung ta'riful istilah, walaysa lugatan. Nakuha natin ng lugatan, alhamdulillah. So dito po, ang Islamic economics ay isang agham na nakatuon pag-aaral ng lahat ng gawain at proseso ng ekonomiya. No? Nandoon na yung al-istihlak, production, nandoon istihlak, pagkonsumo, nandoon na yung al-intaj, production, pamamahagi, at tawzi, at palitan, yung exchange o tabadul. So, ngunit ang kaibahan nito sa conventional na ekonomiya, no? Nandiyan yung conventional sa baba. Ngunit ang kaibahan nito sa konbensyonal na ekonomiya ay ginagawa nito ang pag-aaral at pagsasagawa ng mga ito ayon sa sistemang pang-ekonomiya ng Islam, al-madhhabul iktisadi fil Islami o fil Islam, na nakabatay sa mga alituntunin legal ng Sharia. What is legal in Sharia? Al-ahkam al-syar'iyya, mga pagpapahalaga at moralidad na itinakda ng Islam. No? Ano po ang pangunahing layunin
Ang pangunahing layunin po, gabayan ang tao upang ang kanyang magawain sa ekonomiya ay kaayon sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itinuturo at hinihikayat. Itinuturo at hinihikayat ang mga bagay na mabuti at kapaki-pakinabang. Ipinagbabawal at pinipigilan ang mga bagay na nakakasama o labag sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. In short po, tinutukoy kung ano ang halal, pinapahintulutan at haram, ipinagbabawal sa mga gawaing pang-ekonomiya. No? Barakallahu bikum. Yan po ang advance or kagandahan ng al-iqtisad al-Islami kaysa al-iqtisad gair Islami. So, ano example natin diyan at aplikasyon sa istihlak po, pagkonsumo, kunin natin yung halal, kunin natin yung haram. So halal po, pagbili ng pagkain at produkto na walang sangkap na ipinagbabawal. No? Yan po ang halal sa economic. Ang haram naman, paggamit ng pera sa pagsusugal, alak o anumang ipinagbabawal sa Quran at Sunnah at sa Sharia. Okay, yan po ang pagkonsumo, aplikasyon niya, halimbawa niya. So pupunta tayo sa produksyon. Halal. Kunin natin yung halal tapos haram. Bakit nauna ang halal? Okay, halal muna tayo. Pagtatayo ng negosyo na gumagawa ng halal food o damit, for example, o damit na dissenting isuot, ay halal yan, walang problema. So, anong haram dyan? Pabrika ng gumagawa ng sigarilyo, alak, at marami pang iba. Okay, pangatlo, pamamahagi, yung at-tawzi'. Halal, anong halimbawa natin sa halal? Pantay at makatarungan pamahagi ng kita sa mga kasosyo at manggagawa. Kasi meron po hindi makatarungan, no? So, kunin natin ang haram niya. Panliling lang. Yan ang haram niya. Panliling lang o pandaraya sa timbang at sukat, no? Kung pupunta ka ng palengke po, iwawazan or itimbang ang iyong isda, minsan dinadaya tayo. Tama po ba? Sino lang naka-experience noon? O lahat tayo? Okay, all over the world yan. Buong mundo yan. Okay, pang-apat, palitan. Ang halal dyan, anong halal dyan? Trade o kalakalan na walang interest. Walang interest, riba at walang panlilinlang. Yan po ang halal sa palitan o tabadul exchange. Okay. Haram. Kunin natin ang haram. Utang na may interest o bintahan ng mga bagay na ipinagbabawal. Sa palitan ay bawal yan. So, ano po yung mga prinsipyo ng Islamic economics? Mga prinsipyo ng Islamic economics. Isa na dito yung al-adal, katarungan, walang panniningnan, pandaraya o pagsamantala. Pangalawa, moderation, al-i'tidal, iwasan ang labis na paggastos at sobrang pagtitipid. Pang-apat, pagpapaunlad ng kabutihang panglahat. Lahat ng gawain ay dapat nakatulong sa lipunan. Pang-apat, pagsunod sa Sharia, ang batas ng Allah ang sukatan kung tama o mali ang gawaing pang-ekonomiya. In short po, khulasatul kalam, ang Islamic economics ay higit pa sa simpleng pag-aaral ng produksyon, pagkonsumo, pagmamahagi at palitan exchange. Ito ay sistemang moral at legal na gumagabay sa ekonomiya upang manatili itong halal at makatarungan na kabatay sa Quran at Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
So, sa Islam po, ang tunay na kaunlaran sa ekonomiya ay yaong may pagsunod sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at may kapakinabangan para sa tao at lipunan. Wa barakallahu fikum. Ano ang naintindihan natin? After that, kunin natin yung Ta'riful Garbiyin li Ilmi al-Iqtisad, Adam Smith and Alfred Marshall